Ang kanyang suot na t-shirt, Buddha ang disenyo. Ang kanyang kwintas, Buddha ang pendant. Kapag nagkape siya sa umaga, kinakailangang gamit ang tasa na may disenyong Buddha. Pagkat si Mario Yu ay isang matinding kolektor ng Buddha. At para kay Mario, bidang-bida ang Buddha. Hello, Mel and Joey. Ako si Mario. Maraming salamat at pinaunlakan yung mapakita ang aking mga Buddha collection. Tara, pasok tayo. 3 taon pa lang na nangungulekta ng sari-saring Buddha si Mario, pero umabot na sa mahigit 400 ng kanyang mga Buddha. Kaya ang kanyang 3 palapag na bahay, punong-puno na ng Buddha at halos wala ng paglagyan. O sila nanay nga palagi ako pinipigilan, wag na raw akong bumili ng Buddha. Napakarami na. Ang tawag nila sa akin, Buddha na. Linggo-linggo, bumibili ng Buddha si Mario. Di raw problema ang paglalagyan dahil ang hindi kinakailangan sa kanyang tahanan, dinadala niya sa kabilang bahay sa kanyang nanay. Wala akong mesa rito, di ba? Wala rin lutuan. Nakikikain ako kay nanay. Naingganyong mangolekta ng Buddha si Mario nang mapansin niya ang mga naglalakihang Buddha sa programang Asian Treasure. Nung nakapanood ako ng Asian Treasure nga, sabi ko gusto ko yung mga Buddha head. Tapos tamang-tama, 2007, nag-alok si Ethel Buba. Lalo pang naingganyong bumili ng Buddha si Mario nang mapansin niya nagdadala ng swerte ang mga Budang kanyang kinukolekta. Yung tracking namin, yung dumami yung biyahe talaga. Tapos hindi lang doon sa negosyo, pati sa politika. Kapatid ko nanalo sa pagiging barangay chairman. Nadala rin ang swerte. Kaya naman Thai Buddha, Chinese Buddha, Buddha na galing sa India o maging sa Nepal, meron si Mario. Ito yung ginawa kong maliit na garden. Nilagyan ko siya ng standing Buddha, Thai Buddha, tsaka sitting Buddha. Tapos ito yung unang-unang binili ko kay Ethel Buba. Tapos meron din ako rito Mama Mary. Hindi ko siya natanggal kasi hindi naman ako Buddhist. Catholic talaga ako. Nandito po tayo sa mini sala ko na 4 lang ang bisitang kasya dahil punong-puno na siya ng Buddha. Tapos ito naman yung collection ko na nabili kay Ethel Buba, 8 pirasong bronze Buddha head. May glass din ako Buddha head na nilagyan ko na iba't ibang ilaw. Ito yung dati kong dining room. Tinanggal ko na yung lamesa, binigay ko kay nanay para lang magkaroon ng space yung aking mga Buddha. Kuan Yin, Goddess of Mercy. Gawa sa fishbone, yung mga buto ng mga balyena. Ito yung Tara Buddha na babaeng Buddha. Narito ngayon tayo sa 2nd floor ng bahay ko at meron din ako itong painting na pinasadya ko kay Leo Pascual. Nasa ikalawang palapag ang silid tulugan ni Mario kung saan ilang Buddha ang kapiling niya sa pagtulog. Siyempre, kung may mga Buddha ako, kailangan may kuha ko sa Buddha. Ito, sa Baguio ito eh. Ang bigat. Basta lang mapatungan ko siya ng Buddha, di balin masira ang TV ko. Nasa ikalawang palapag din ang silid na tinawag niyang Smiling Chinese Buddha Room, kung saan puro Chinese Buddha lang ang nandito, tulad ng Budang nakasakay sa dragon, sa palaka, at maging sa elepante. Nandito tayo ngayon sa 3rd. Pinuno ko pa rin siya ng maraming Buddha. Pinagmamalaki ni Mario sa koleksyon niya dito ang Buddha lamp, pair of Buddha vases, Buddha and water globes, ang Thai Buddha hand, at ang acrylic painting na may mirror mosaic headdress. Gawa ni Edward D. 3 pieces siya, 20,000. Siya na yung pinakamahal. Magastos daw ang mangolekta ng Buddha. Ang napapanaginipan ko yung kailan ako bibili ng Buddha. Adik kasi akong bumili ng Buddha. Kine-credit card. Para lang mabili ko siya. Gayunpaman, bukod sa swerte, Buddha rin ang inspirasyon ni Mario sa buhay. Inspirasyon para sa akin siya. Kasi nga, kailangan ko uling bumili ng Buddha. Kailangan dumami ang biyahe, magsipag. Kung wala kang pera, hindi ka makakaipon ng ganitong karaming koleksyon. Kaya para kay Mario, sa kanyang buhay, bidang-bida ang Buddha. Nahanap ko na ang aking swerte sa pamamagitan ng aking mga Buddha collection. Sana kayo rin, mahanap nyo rin ang swerte nyo. Mel, Joey, maraming salamat. Bye!